Naninindigan sa pagkakamali. Ganyan inilarawan ni Attorney Amando Verhiligutan, counsel ng complainant sa reklamong impeachment, ang pahayag ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment proceedings na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Attorney Poa, walang pagbabago sa kanilang posisyon na depektibo ang mga reklamong impeachment at nakabatay sa mga konklusyon, haka-haka at mga salaysay na hindi nakasandig sa katotohanan. Pero we maintain our position na nahirapan kaming sagutin because walang impeachable offense. Instead of explaining ano yung naging non-answer ng Vice President, yung team niya nagdo-double down pa. And I don't blame them. Ang hirap kasing i-refute paragraph by paragraph yung 98-page complaint na compliant sa requirement ng ultimate facts. Hindi lang yan, may ebidensya pang naka-attach sa mga exhibits. Ang hirap sagutin nun. So I could feel for them. Layo na isasagawang pagdinig ng House Justice Committee na mailatag ang mga ebidensya at testigo ng mga complainant at respondent o si VP Duterte. Pagkatapos nito ay saka pa lamang tutukuyin ng House panel kung may probable cause o sapat na ebidensya para irekomenda sa plenaryo ng Kamara ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo at maiakyat ang reklamo sa Senado para sa isang paglilitis. This is to remind the public during the what we call mini trial before the Committee on Justice, yung titingnan lang ng Committee on Justice whether may probable cause. Hindi pa yung pagdidetermine kung dapat bang ma-remove from office, ma-impeach at saka ma-remove from office yung Vice President. Okay, mangyayari yan during the plenary at saka during the Senate trial. Yung i-determine ng Committee on Justice is probable cause. Napaka-achievable niyan, mababa yan compared to yung determination of guilt of the Vice President. Sa March 25, April 14, 22 at 29 nakatakda ang hearing proper ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Aminado naman si Attorney Poa na kinukonsidera pa nito kung dadalo o hindi sa pagdinig ng House panel bilang isa sa mga abogado ng Vice Presidente. Ito ay dahil hindi naman anya makakapag-cross-examine ng mga abogado ng Vice Presidente sa mga testigo at ebidensya ng complainants. Ang dilema namin ngayon is how do we rebut if we cannot even cross-examine, kami not the committee members, kami, if we cannot even cross-examine the witnesses that the complainants will be presenting to test the credibility of their testimonies, no? Kung dadalo naman o hindi si VP Duterte sa impeachment hearing, dedepende anya ito sa payo ng defense team ng pangalawang Pangulo kung may bentahe ba o wala ang pagharap sa House Justice Panel. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.